Mukhang game naging makipagsabayan sa mga bagets ang aktras na si Alexay Lakad. Sa kanyang Instagram story, ibinagi ni Alexa na excited siyang manood ng Disney on Ice na ipapalabas sa Mall of Asia Arena. Ang Disney on Ice na dating kilala bilang Walt Disney World on Ice ay isang sikat na touring ice show na binuo ng Feld Entertainment. Kilala ito sa kanilang mga world-class figure skaters na gumaganap bilang iconic Disney characters mula sa iba't ibang pelikula tulad ng Frozen, The Lion King at Beauty and the Beast. Bagamat pangunahing para sa mga bata ang Palaces, patok din ito sa mga young at heart tulad ni Alexa. Hindi naman nakapagtataka na kahit si Alexa ay ma-excite sa Disney on Ice, bukod sa colorful costume at magical performances, siguradong dadalhin ng malabas ang audience sa nostalgic world ng kanilang paboritong Disney film. Sino ba naman ang hindi ma-entertain sa mga nakakaindak na sayaw at nakakabilib na skating tricks, diba? Simple nga lang ang outfit ni Alexa na isang white tank top na tinernuan ng denim skirt with cream na cardigan. Winner, diba? Mukhang plano ni Alexa na mag-relieve ng kanyang inner child at mag-enjoy sa isang feel-good experience na puno ng Disney magic. Hindi pa malinaw kung may kasama siyang manonood pero tiyak na magiging highlight ito ng kanyang holiday season. Ibinandera ng Showbiz Insider na si RG Diaz ang pinakabagong update tungkol sa Metro Manila Film Festival MMFF 2024. Sa Facebook, ibinunyag ni RG kung aling pelikula ang nangunguna sa box office sa opening day ng Film Fest. Ayon daw sa source niya, kasalukuyang number 1 sa takilya ang pelikula na pinagbibida ni Vice Ganda na ang The Breadwinner is. Wala pa daw sa kalahati ng gross nito ang number 2 nung opening day nito nung Pasko, sabi ng entertainment columnist sa post. Kasunod niyan ibinagi ni Audrey ang ranking ng iba pang official entry. Pumapangalawa sa box office The Kingdom na pinagbibida ni Vic Soto at Piolo Pascual. Nasa ikatlong lista ng Espantaho ni Jody Ann at Lorna Tolentino. Pang-apat ang Uninvited ni Vilma Santos, Aga Molak at Nadine Lostri. Habang pang-lima ang Green Bones ni Nadine Estrillo at Roro Madrid. Ang bumubuo naman sa top 10 ay ang mga pelikulang Topak, My Future You, Strange Frequencies, Hold Me Close at Isang Himala. Wika ni Audrey sa FB kung totoo man ito, congrats ko, hindi, pakikorek na lang ang ranking kung mali ang source ko. Paglilinaw pa niya, magbabago pa ang trend yan after the awards night. Normally, pag humahakot ng awards, nakukuryos ang mga tao na panoorin. Kasunod niyan, inilarawan ni Audrey ang pagsali sa MMFF bilang isang sugal na kailangang maging triple ang naging punan sa pelikula para mabawi ang mga nagastos. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.